Umabot na sa higit 2,000 ang naitalang aftershocks kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Ang rescue operations pahirapan pa rin dahil sa sunod-sunod na mga pagyanig. Narito Express Report ni Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Alam mo, tumbang si mo. Mga bata ka rin dito. Gumuho ang grocery store na yan sa Barangay Kalumpang, General Santos City sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang masaklap, may mga taong natabunan sa loob. Kita sa drone video na ito ang wasak na pamilihan. Patuloy ang search, rescue and retrieval. Nagpasok na rin ang mga K9 unit para hanapin ang mga biktima. Kabilang si Nanay Oslinda sa mga naghihintay na masagip ang anak. Mahirap tanggapin sa nanay yung anak nandoon hanggang ngayon. Iwan ko, gusto lang ko nga ngayon magkuha na doon para nga manahimik na kami. Ayon sa mga rescuer, hirap sila sa pagsagip dala ng sunod-sunod na mga aftershock. Pagdating po ng ating structural engineer, nakita po nila kung gaano po siya kadelikado sa loob. Kailangan po natin ng mga heavy equipments para makuha na po talaga yung mga debris sa taas. Ang mga residente naman nananatili sa evacuation ng kanilang barangay. Kung sa una ko, Kung uuwi ako, wala din kaming matutulugan kasi nakakatakot sa loob. Sa labas ng paligid namin, nagkabitak na ang lupa. Nakakatakot na kasi lumambot din ang lupa kasi malapit lang kami sa dagat. Isa nga sa mga apektado ng lindol ang General Santos Medical Center. Kaya ang mga pasyente sa mga tent at lilim ng puno na mamalagi. pinadatugan. Nadaganan kami ng kahoy at mga semento. Yung baby ko, mabuti okay lang siya. Pero yung panganay ko, nasugatan sa noo. Niyakap ko talaga silang dalawa para hindi mapuruhan. Tapos natumba kami. Yung paa ko nga ang nabalian. Bumagsak talaga ng buo. Ininspeksyon naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang gumuhong General Santos City Tibuli-Surala Road. Ang kalsada kasi ang pangunahing nagkokonekta sa General Santos City papuntang Surala sa South Cotabato. Dumagsa naman ang ilang residente sa mga tindahan at palengke para bumili ng mga mini solar panel na maaaring pagkunan ng kuryente sa mga wala pang supply. Some buildings might take longer, some houses might be faster, pero yung availability po ng power, we are working hard na within this week, tapos na po lahat. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.